is DZEC 1062 kHz Radyo Aguila, a commercial AM station owned and operated by the Eagle Broadcasting Corporation with license from the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0081-2018-1329. DZEC 1062 Radyo Aguila broadcast from 4 in the morning until 12 midnight with a power of 40,000 watts. Our studio is located at number 25 Central Avenue, Diliman, Quezon City, and our transmitter is located at Barangay Paliwas, Ubando, Bulacan. DZEC 1062 Radyo Aguila is under the supervision of the following personnel, duly licensed by the Professional Regulation Commission and the National Telecommunications Commission. Electronics Engineer Erickson Ventura, ECE 44844. Electronics Engineer Arturo Pascua Jr., ECE 43934. With first-class radio telephone operators, our studio personnel, Enrico Erbite, registration number 94-1RTG-7204. Gracious Pascual, 92-3 PNCR-352. Our transmitter personnel, Mervin Ortiz, registration number 94-1 PNCR-10851. Ronel Mariado, 13-1 PNCR-26656. DZEC 1062 kHz Radyo Aguila now welcomes you to another day of broadcasting activity. Decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. DZEC 1062 sa Mega Manila, WIN 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, UYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Aguila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Sa ating headline, kontrobersyal na Maharlika Investment Fund, isa ng ganap na batas matapos lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. 3,000 pamilya sa Tondo, Maynila. Unang naayudahan ng Food Stamp Program ng DSWD. Batasan Complex handa na para sa ikalawang State of the Nation address ni PBBM. Mga walang imbitasyon, hindi papapasukin. Apila ng gobyerno na itigil ang investigasyon sa drug war killings sa Pilipinas. Ibinasura ng ICC Appeals Chamber. Nasa 1,000 dayuhan na rescue mula sa Las Piñas Pogo Company. Ilalagay sa blacklist ng Bureau of Immigration. Sa police beat, 5 pulis na sangkot sa robbery extortion sa Maynila. Sumuko na. At sa balitang abroad, China, naghahanda na sa pananalasa ng bagyong Talim. Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Ganap ng batas matapos pong lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. At kaugnay niyan, agad na kinontra naman ni PBBM ang ilang kritiko at tiniyak sa publiko na ang MIF ay mapapangasiwaan ng mga highly competent personnel.